Dumidiskarte muna raw sa ulam ang ilang mamimili dahil mataas pa rin ang presyo ng bigas. Rice price check tayo sa Litex Market sa Quezon City. Sa unang balita live, si James Agustin. James, kumusta dyan sa palengke? Susan, good morning. Nanatiling mataas ang presyo ng bigas, local man o imported sa mga pamilihan sa Metro Manila. Dito nga, Susan, sa Litex Market sa Quezon City, mabibili ang local rice mula 56 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Ang imported rice naman, naglalaro ang presyo sa 58 pesos hanggang 60 pesos per kilo. May mabibili na 40 pesos per kilo pero ito na yung tinatawag na broken rice o yung mas maliliit yung butil. Mabilis daw ito maubos dahil mabenta sa mga mamimili. Ay sa nagtitinda, simula pa noong Enero ay tuloy-tuloy na ang pagtaas ng presyo ng bigas. Pahirapan daw kasi ang supply, local man o imported rice. Sa Marso, target ng Department of Agriculture na palawigin ang benting bigas meron na program. Bahagi niya ng paglalagay ng hindi bababa sa 5 benting bigas outlet sa kada LGU sa Metro Manila. Dahil mataas ang presyo ngayon, dumidiskarte ang mga mamimili para mapagkasya ang kanilang budget. Walang supply. Tapos ang imported, one month lang ang importation sa atin. Kaya napakahirap ibenta dahil sobrang taas, pati local. Wala rin ani pa. Ngayong Marso pa lang daw ang ani. Kaya hirap kami. Diskarte na lang sa ulam. Oh, kahit tuyo lang ang ulam, masarap naman ang bigas. Nagkakasya lang po namin, medyo mababa na lang na bigas ang binibili ko. Minsan mga 50 na lang, ganyan. Para po may pambili pa ng iba pa na pambili ng ulam, gano'n na lang po. Samantala, Susan, umaasa naman yung mga nagtitinda na bababa at yung presyo ng bigas sa pagsisimula po ng anihan sa susunod na buwan. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Habang nasa court gallery at pinapanood ang ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, hindi na napigilan ng mga kaanak ng mga biktima na maging emosyonal. Muli raw na numbalik sa kanila ang pait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. It still hurts. I find it hard to breathe at some time, but I still try to manage and repress my emotions. Same way din nakita yung brother ko wrapped with packaging tape noong 2017. And it reminded me all the pain that we experienced. Ito ay talagang tumagos sa aming mga puso. Ay, hirap. Pigil yung aming, pigil yung aming damdamin. Po, siyempre, naalaala ko rin yung anak ko dahil natagpuan din namin siya na bangkay na sila sa may Quezon City. Dalawa sila magkasabay. Umaasa silang tutuloy sa paglilitis ang kaso. Even if makonvict si Duterte balang araw, yung pain nandun pa rin po. Alam namin na hindi na nito mababalik yung kapatid ko, pero we still want to push this to trial. You think the prosecution had done enough? Yes. I think more than enough to show na there are substantial grounds to believe na Mr. Duterte committed the crimes charged. Dami nilang mga ni-reference, no less than the statements himself of the suspect, Mr. Duterte. Siya po yung Exhibit A ng mga ebidensya po. Comparing yung presentation ng prosecution sa defense, makikita mo sobrang systematic, saka yung prosecution, makikita mo na bawat incident, saka bawat fact na ina-allege nila, merong katumbas na ebidensya, Ikumpara mo dun sa may sa defense na parang political conspiracy pa rin yung kanilang pinangahawakan, na parang malaking parte ng kanilang depensa. Git pa ni Attorney Gilbert Andres, hindi base sa chismis ang mga kwento ng mga biktima at handa rin silang iharap ang mga testigo pag umabot sa paglilitis ang kaso. Hindi siya chismis, kasi base din po ito sa mga aplikasyon ng mga victim participants. Kung matuloy ang trial, handa po kami magpresenta ng testigo po para talagang patunayan na ito po yung mga nangyaring dagok sa mga biktima. Ang mga hukom daw mismo ang nagdedesisyon
kung kwalipikado ang biktima o testigo. Dadaan daw ito sa proseso. Yung mga victim participants, no? Ang nagdedesisyon yan yung judges mismo. Sinasubmit ng BPRS sa mga judges. Tapos judges yung talagang nagsasabi na ito qualified, ito hindi. Ang depensa naman ang buong araw na magsusumite ng posisyon nila para kontrahin ang mga akusasyon. Ayon sa Lead Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakausap niya ang dating Pangulo matapos ang unang araw ng hearing. We gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? Yes. He was happy. What did he say, Attorney Nick? That he was happy. Just that? Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, Yeah. but I can assure you that he's extremely happy with the way that things are going at the present moment in time. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Nagtipon din po ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tinawag nilang Duterte Street sa The Hague, Netherlands. Kasama nilang ilang abogado ni Duterte. Nagbabalik si Marisol Abduraman. Wala mang hearing noong Miyerkules para sa confirmation of charges sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta. Hindi sa International Criminal Court, kundi sa tinawag nilang Duterte Street. Nagkiisa sa pagtitipon ng ilan sa mga abogado ng dating Pangulo na sina dating Executive Secretary Salvador Meljaldea, dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at dating LTFRB Chairman Martin Delgado III. Tingin nila, politika lang ang nangyayaring hearing sa ICC. Personally, I see it as a political something, political matter. Walang parang baliwala ebidensya dito eh. Walang chatrix eh. Puro storya lahat na hindi natin alam anong oras, sino, kailan. No? Walang sufficient definiteness. Pagdating naman doon sa mga representative of the victim, it's all rhetorics. It's all rhetorics. Walang not a single piece of substantial evidence because that is the basis of the ICC to determine whether there is substantial evidence to confirm the charges. Wala po. It's all a rhetorical narrative. There is nothing to debunk. They have not proven their charges against the accused. So what is there to debunk? The accused is presumed innocent until proven guilty. The prosecution has the burden to prove its case. Kabilang din sa mga dumalo sa pagtitipon ang ilang Pinoy seafarer. Sinamantala ro nila ang pagkakataong makapunta sa ICC detention facility habang nakadaong ang barkong kanilang pinagtatrabahuan sa port ng The Hague. Ay syempre gusto po naming ma-witness yung pakita ng support kay dating Pangulong Duterte. Hopeful po kami na makalabas na siya. So happy naman kayo na nakapunta kayo? Ay, opo. Worth it yung ano namin. Yung tinakbo namin. Inaasahan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na masasagot lahat ng defense team ang mga aligasyon ng prosecution. Mula dito sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.